balita mula sa bansang Kenya, 23 ang namatay matapos makainom ng isang uri ng alak. Ang ilan sa kanila natagpuan sa kanilang bahay o kaya ay sa kalsada. 10 iba pa ang nabulag. Arestado na mga gumawa umano sa alak na kung tawagin doon sa bansang Kenya ay Chang'aa. Pinaniniwala ang may halo itong methanol at ilang pang kemikal na ginagamit sa pag-preserve ng bangkay. Sa bansang France naman, isang babae ang kinasuhan matapos matuklasang pinatay niya ang 8 anak niya ilang sandali matapos niyang iluwal. Base po sa pag-amin mismo ni Dominic Cotrez, mula raw nang magkaroon siya ng masamang karanasan sa una niyang panganganak ay ayaw na niyang makakita ng doktor. Kaya siya na mismo ang nagpaluwal sa sarili sa mga sumunod niyang pagbubuntis. Pero sa 8 beses niyang panganganak, isinilid niya sa plastic ang bagong silang at saka itinatago inililibing sa bahay. Ayon sa mga otoridad, malaking babae si Cotrez, kaya posibleng maging ang kanyang mister ay hindi napapansin na siya'y buntis. Nakakulong na ang suspect at nakatakdang sumailalim sa psychiatric test. Huli sa akto ang isang lalaki sa Marikina na nagkakabit ng jumper ng kuryente. Nagkaisa naman ang ilang residente ng Marilao, Bulacan sa paggawa ng paraan laban sa pagguho ng gilid ng ilog. Ang mga padalang yan ng ating mga Hughes Cooper sa pagtutok ni Josh Villanueva. Bit-bit ang mga timbang may bato, tinatawid ng mga kabataang ito ang ilog sa Marilao, Bulacan. Sa tulong ng ilang lalaki, sinasalansan nila yan sa gilid ng ilog. Mapipigil daw ng mga bato ang pagguho ng gilid ng ilog kapag lumakas ang agos o tumaas ang tubig. Ang video ay ipinadala ni Hughes Cooper Rowan Rovero. Huli naman sa akto ang lalaking ito na umakyat sa poste para magkabit ng jumper. Tila hindi alintana ang posibilidad na siya ay makuryente sa paggalaw ng mga kable. Nakunan yan ni Hughes Cooper Jan Rex Mendoza sa SSS Village sa Marikina kahapon. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message, space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-Newscoop ninyo. 10 salita ang pinagpilian para maging Word of the Year sa taunang sawikaan sa University of the Philippines sa Diliman. Kung ano ang napiling Word of the Year, alamin sa pagtutok na ito ni Sirian Aguho. Load, tarpo o tarpaulin, ampatuan, ondoy, at jejemon. Ilan lang ito sa mga pinagpiliang salita para maging Word of the Year sa Sawikaan 2010 sa UP Diliman. 2004 sinimulan ng Philippines Institute of Translation Incorporated ang taunang pagdiriwang. Habang tinatalakay itong Word of the Year, maraming napapaunlad natin ang ating bokabularyo. At ang pinakamagandang halimbawa nito ay itong yung pinakaunang State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Sari-saring guro at mga eksperto ang nagsabit ng salita. Kalakip nito ang detalyadong pagsasaliksik tungkol sa mga salita. Sa forum, ipinagtanggol ng mga proponent ang 10 napiling salita. Ganun talaga pag nakahali ka. Nagkaroon ng botohan ng mga participant para sa People's Choice Award. Ang nanalo, ang salitang tarpo o tarpaulin. Pero nang salain ng mga hurado mula sa FITI, at tataguri ang salita ng taon! Jejemon. Ibig sabihin may pagkilala pala dito sa phenomenon na napakalaganap sa new media. Hindi siya detrimental kasi nga very specific. nakatanggap ng 5,000 piso si Dr. Rolando Tolentino, din ng UP Mass Communication Department. Hindi mananalo, nakatanggap din ng cash prize ang nagtay sa 3rd place para sa salitang Korkor at Tarpo, maging ang runner-up na salitang Ondoy. Ang pagkakapanalo ng salitang Jejemon, patunay daw na talagang parte na sila ng lipunan na masariling style at kultura at hindi dapat pag-initan at kutsain. Sir Nago nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Bukas na po ililibing si Redford White
Pero bago yan, nabigyan po ng pagkakataon ng GMA News na makita ang mga koleksyon ng komedyante. Yan ang report ni Aubrey Carampel. Nabigyan kami ng pagkakataong makapasok sa tahanan ni Redford White. Ipinakita sa amin ng kaibigan ng pamilya na si Woodrow Serafin ang ilan sa mga koleksyon ni Redford. Kapansin-pansin ang mga kabayong figurine na ito na nakadisplay sa kanilang sala. Naniniwala raw si Redford na may dalang swerte ang mga kabayo. Marami rin siyang koleksyong alak na karamihan daw ay regalo sa kanya. At syempre ang pinakamahalagang koleksyon daw ng mag-asawa ay ang mga imaheng ito ng Poong Santo Niño. Deboto ng Santo Niño ang mag-asawa. Ever since kasi yun talagang devotion ni Redford. Nung nasa Cebu pa siya, Santo Niño di Cebu naman. Kaya nga raw pinamahalaan ng mag-asawa ang pagpapatayo ng Santo Niño de Maligaya Shrine na nasa loob mismo ng kanilang compound. May mga bahay rin silang pinatayo at kinupkop ang ilang miyembro ng kanilang church community. Nakita ko yung mga bata na mahirap na tinulungan ni Redford. Maging ang kapwa-komedyante na si Bayani Agbayani, nasaksihan ang kagandahang loob ni Redford. Marami siya mga pointers, hindi lang sa harap ng camera, kundi magagamit mo pati sa pamumuhay mo. Maluha-luha namang nagkwento si Jim Paredes ng huling pag-uusap nila ng kanyang matalik na kaibigan at dive partner. Nang dalawin niya ito noong 1 linggo. Inilihim daw kasi ni Redford maging sa kanila ang kanyang karamdaman. Parang pabiro pero alam ko seryoso siya, sabi niya. Pare, malapit ko na makita si Lord. So, alam ko na wala nang ilusyon na pero sinabi ko pa rin sa kanya, pare, pag gumaling ka na pasyal tayo. Tapos sabi niya, hindi na mangyayari yun. Muli namang sinariwa ng kanyang mga kaibigan at fans ang alaala ni Redford sa isang film showing ng kanyang mga pelikula tulad ng Rambo Tango at He-Man Master of None. Aubrey Carampel, nakatutok, 24 oras.